Pinibihis naman. Ang request message no, sa awit ni Mamsiyan. You are God alone. So, isang po yung question natin sa atin na bilang Kristohan ng why we are here today. Or we're here tonight is because of God's alone. No? Wala ka ng sibag karon sa mga kauban sa church, but we focus on God's word and we focus His guidance to us. And also, nag-exist siya. Hindi siya patay ng Ginoo, kundi buhay siya ng Ginoo. So this time, atong panuntugan at buhay ng Ginoo, tinabi sa mga pulong niya. Magaling mga tintumidanan. As we open our Bible, in the book of Psalms, Psalm chapter 78, verse 1-4. Psalms chapter 78, verse 1-4. Ang Bible ninyo, give ear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter that saying of an old, which we have heard, and I know that our Father hath told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come, and the praises of the Lord, and His strength, and His wonderful works that He hath done. Ang Ginoo mapagdalaman sa lahat ng sayo. Lord Jesus, ako pasalamat ako sa mong basya at ayaw sa mong Ginoo, Ginoo. Among na pangamuyong Ginoo, ikaw mag-bless ka na mo, Ginoo. Habang Ginoo, ikapaminawan na mo, Ginoo, ang iyong maayong pulong, Ginoo, may deliver sa iyong natawang, Ginoo. Lord, ikaw, Ginoo, mag-incline ka na mo, Ginoo, sa iyong wadang kanimo na kubilin, Ginoo, na maging worthy kami sa pagkamalangit ng kanimo. Tanggalan, Ginoo, ang mga puot, tanggalan, Ginoo, ang mga kasalanan, tanggalan, Ginoo, sa mga pagbuhay, Ginoo, sa sinakalibunan, Ginoo. Because we know, Ginoo, natin sa inyong kami, Ginoo, matapos Ginoo ang pinabuhay, Ginoo. Ang mga pangamuyong, Ginoo, ikaw mag-bless, katagsatak sa kanamo, ikaw mag-protect sa sinipatipahon, and we sure, Ginoo, mahumanin yung pagintay na may pagka-victory, Ginoo, sa among ng paulinong, Ginoo. Kaya pagod, Ginoo, araw na Ginoo, gagay sa mga, Ginoo, ang tanang, Ginoo, ang mga tugyan kanino, sa sinipatipahon, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Our topic for today is all about building a legacy that lasts. What is legacy? Legacy is the long-lasting impact of a particular event, action that took place in the past of a person's life. When you heard the word legacy, kung saan mga masunod sa inyong isip? Legacy. Siguro, masunod sa inyong isip, si Manny Pacquiao. No? First, masunod sa inyong isip, madali ako ma-remember din ako ang buwan ni Duterte, President Duterte sa Senate ng Pilipinas, no? About the war on drugs. No? Because what we have done, he has done, kasi sa Senate ng Pilipinas, may awat siya na ibilin na legacy. Dili lang siya sa kaunang generation, but he will remember sa next generation baon sa iyang ginagawa na legacy. Not all legacy are good, not all legacy are fine, but also it makes up sa may aral sa ginatawag na legacy na maayo, may aral sa ginatawag na legacy na hindi maayo. So this time, we will talk about what is legacy. Unsa ba ang legacy? Ang mabili, unsa ba ang legacy ang mabili mo sa church kung mawala ka na sa kalibutan? We're talking about Christianity or a Christian way of living. Unsa ba na legacy ang ating mga mabili sa church? The future generation ba maka-remember pa ba sa tuwa o dili na? No? The legacy is not only good things or things that we can do na maayo sa ating sino, but also a bad behavior during nag-uwi pa diri sa kalibutan. Unsa ba ang manaig na legacy na ginatawag sa imuang kinabuhi? Ang harap
na araw at diri sa LCBC. Unsa ba ma-remember sa mga bata like Ikil, like Sayon, like Kyle, Ray, JJ, unsa ba ilang ma-remember sa mga ang imo bang pagkakita? Mao ba na ang imong legacy na ilig sila? No? Are we good example ba sa ilaha? Maging proud ba? Maging proud ba si Kyle sa kuha? No? Kung makita niya ang iyang amahan, no? Nagapagamit, kasamyaw sa pulong sa Ginoo, maging proud pa siya. Kana pa na legacy na akong pagkatalon, ma-remember ka niya. No? Mao na mga isod na kailangan nato i-build up ang tawag nato na legacy. Pastor, kung saan legacy? Sila yung legacy ba? May isang ba? Ang legacy, imong mana. Kung saan imong ipamana, para sa dali masabtan, no? Bilang gustuhan siya mong ipamana sa mga future nimo na mga kapuakuhan, mga puso. Are you trying to build up your legacy na kusog ka magtawag na himantayon? Trying to cover up your incompetence, no? Para matapunan ang akong pagkatapunan. Ipatikos na ako si Pastor Mike, no? Pastor Mike, mag-isa magkaroon sa mga yung ibang buwan na, di ba na mo, no? You're trying to cover up your incompetence. Ano ba yung competence? Kulang sa pagbuhat, no? Kaulang kayo ay isuon nung kasi sa pastor. Pastor, walay klaw ka, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dili ka maka-encourage. Ikaw mismo nagpa-discourage sa imong mga membro sa church. Kaunaw, na ka sa membro sa church, no? Pero sila mismo, wala kapagamit sa atong buhay ng Ginoo. They're trying, nagbaon ang fellowship na ginatawag, mga isod, dili kita maminaw sa mga tao. Mga isod, we experience many members ng church that are trying that the pastor step down. Kaya pagod wala siya sa katungod na magdito because they saw the other churches na bugana sa blessing. Nadaghan kaayong mga dagagay mga membro. Si pastor, mauli dapat ako limuon, kani, kana, no? But they know, they comprehend that incompetence na ilang gina-claim. No? Kulang sa buhat, kulang sa istorya, kulang sa suggestion, kulang sa pagbuhat, no? You're making your own legacy na funny. Nakatawanan ng mga isuon. Katawanan ng legacy. Kung ma-remember lang ka sa mga future na generation, kung sa panahon nilang masulti si Noah, ay kana si, puro na ng istorya, wala siyang maayong buwan, no? Tonight, we will talk about the building the godly legacy by passing down the wisdom, teaching, and faithful example to future generation. What are those? Kung saan ang mga godly legacy na ito na mapass down na ito sa atong mga future generation na ito. What are those? First is a practical and material legacy. Kung saan na siya? Siyempre, ang legacy na hindi mo na ugalit lang. And also, mga isod, ang unang yung masunod, ang legacy, experience, ako mga naman, di ba? Pero kung yung mga tapan na, kung saan ang mga naman, things. No? Things na ba? Propiedad. Mga lote. No? Magkana panungan. So, practical and material legacy. In Genesis chapter 25, verse 5, nakita nila. Genesis chapter 25, verse 5. Okay. And Abraham gave all that he had into Isaac. Okay? Like what Abraham, ihatag niya ang iyang tinatawag na mana. Iyang inheritance nila kay Isaac. No? Pero wala niya na tayo ng ihatag. Kay Pangod, he knows that na maintindihan ni Isaac kung ano ihatag niya tayo ang tinatawag na
inheritance, no? Ipasabot niya kay Isaac na kaning inheritance na ihatag na kasimuha gikan ni sa atong buhay na Ginoo. So, na tungod sa pagpaningkamot niya na i-please ang atong Ginoo, tungod sa pagpaningkamot niya naging faithful siya sa Ginoo. Almost anong niya i-sakripisyo niya si Isaac, no? And that way ma-remember ni Isaac ang gihimo sa iyang tatay sa iyang pagka-faithfulness sa Ginoo. And that way ginaalagaan ni Isaac ang mana na iyang gina-enjoy sa adlaw. So, that's why, mga isuon, si Isaac, lamig kaayo ang iyang panganabuhi. Kay bangon, nakuha niya ang gitawag na inheritance from God. No? Mga isuon, kung maghatag kita any material things or education mo na siya sa atong mga anak, no? Pili na ito ihatag sa ilang ginatawag na pili ikan sa Ginoo ng Kristo. No? Nakatapos na siya pag-eskwela, pero gikan na sa ginawang ng manok. No? Ang tuition nila sa gikan na siya sa loto, gikan na siya sa sweepstake, pili mga isuon, i-pass down na ito ang ginatawag na ito na inheritance sa ilaha, na gikan sa guidance sa Ginoo. And that way, no, maunaan nila na nakatapos kong eskwela kay bangod sa pagpangkamot sa akong ginikanan uban ang akong buhay ng Ginoo. And that way, they will carefully use the inheritance they will receive. No? Mga isuon, dako kayo may epekto sa future nila, mga isuon. Ang matatawag ko sa inheritance from you is either education, either cellphone, anything else. Muna mga isuon, samtang may panahon pa mga isuon. We are building our inheritance sa atong mana nato, sa atong mga anak. Cut it off ang atong ginatawag na dili maayong ginabuhat. Hindi na ako isa sahod, pero gusto na ako isa sahod. No? Mga pangpangabit. No? Cut it off, tama na, bimulang na ka. May asawa na ka, may anak na ka. Pagpangawag mga isuon, tama na. Gusto ba ka makita siya yung anak na kasakulungan? Akong tatay, ex-convict. Nasa dinata. Mga isuon, habang may panahon pa, baguhin mo ang imong sarili para sa imong anak, sa imong future generation, para sa imong kapwa-puhan, para makakabalan nila na si Brad Ahuyo, isa ka galapiton sa Ginoo sa church. That is why the church is still going up because of my father's doing also. Napagamit siya sa Ginoo, nga na mga isuon. So, makita nato dira ang maling ginagawa ng matatanda ay tama sa mata ng bata. I-remember natin ng mga isuon, ang bata, they are ambitious. Wala pa na sila unod. Ikaw ang magbutang unod sa kanila. Don't allow other people build up their anong tawag nila? Ilang attitude. Okay? Build up their attitude towards the other people, and so on. Build up their personality. Don't let the other people build up their personality. Even though you're the teacher of your child, ayaw i-allow na sila. Teacher na bahala, anak. No? Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi na, as every man have received the gift, even so minister the same one to another as good steward of manifold grace of God. In that verse, mabasa na ito kung paano nimo gialagaan ang blessing nimo from God. And mao po na dapat nato himuon nato
ang dapat timuon sa atong future generation. Kumbaga, makalaton ang paghimo-himo sa maayo sa tubangan sa Diyos. Maalala na sa atong mga future generation kung paano igamit si Lolo ng Lula, no? Sa magpadayon na napabilid sa balay sa atong Ginoo. Muna sila tawag na legacy na to sa atong church na nihatan na to sa atong mga future na to na mga sanlo. Okay? They will see us as a good example. Dili na sila makaingon na ang LCBC. Kung makita na sa future, halimbawa, ang anak ni Zion, dili sila makaingon na the LCBC donated by Nobody Pacquiao. No? Dili sila makaingon kay Pagod. Nakakita nila ang legacy ng sumuha. No? Makita nila na every member of LCBC may contribution na ginatawag ngano naglambo ang church, ngano nagwapo ang church. It's because you have faithfully giving your tithes and offering and also your work hard spiritually para makapagdaog sa tagal mga isuon. No? Hindi pa na pwede ka kailangan mo balance. Kailangan po i-balance na ito mga isuon. Work and financial para ma-spread na ito ang gospel sa Ginoo. Teaching the next generation how to be a good steward and all things that God gave to you. Building a good and responsible stewardship of God's gift and blessing, including materials, resources, and providing for the family needs. Unsa pa, number 2, spiritual and moral legacy. Makita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. Deuteronomy chapter 6 verse 7. Nakasaad din na. Chapter 6 verse 7. Okay. And thou shalt teach them diligently unto my children, and to thy children, and ye shall talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Sinsya na kayo. Anak-anak yung pananaw na mabunaw sa iyo. Sundan ko na ng no? Sa pagpangalagad sa Ginoo, mga isuon, ang atong ginatawag na legacy. Istoryahan yun. No, makita sa Deuteronomy na istoryahan yun sa mga generation na to. Spiritual and moral legacy. It is intentional transmission of faith, godly values, and righteousness living to the future generation rather than the material wealth. Not only we can pass down our building or material wealth, but also passing down our faith into them. Kung sa ba ang pagtuon na kakaroon, dili lang ang material, dili lang yung makita ang ginatawag na building na to, but also your faith. Kung sa ba ang pagtuon na kakaroon, ang pagtuon, ang faith ba nasa imong ako is rising faith? No? The rising faith. No? Mga isuon, dapat ang pagtuon na ito, iwag na is, ma-incline lang yun sa atong agwin na gito. Kaya pa ang gatawag na, no? Faith na lumaan. No? Dili mga incline, mga isuon. Ang biginaw ngayon si Brad Dennis sa Magwali. No? Dugay-dugay man. But praise God, ang pisang niya ko Napisan niya kumbaga siya ang starting point sa muwali o yunahan ko na part ko sa muwali mo ito karon. Patay ka kung di ko lang ako, bisod na. Basta palayin kita sa pamahalaga sa Ginoo, no? Okay, unsa ba ang ginatawag na, unsa ba kaisuon ang ginatawag na faith na nasa mga kaisuon dili na kung magluod kayo sa katao, dili na siya faithfulness sa Ginoo na igsoon. Okay? Diba? Ang gatawag na kung magluod kayo sa katao, you love yourself. You are faithful to yourself because ang gusto mo lang mo, magasimba ka, no?
wala naka-incline sa Ginoo ang imong paglantaw, kundi nakatanaw ka kay Brother Dines na gwapo. No? No, sa pagsimba sa Ginoo, dili basihan ang pagsimba kay bangod na si Mama nagsulti sa imo na magsimba ta. No, first of all, dapat ang imong pagka-faithfulness nakapokus lang sa atong buhay ng Ginoo. Kawang lang imong pagsimba kung sila ang imong ginalook up sa imong pagibahon mga igsoon. Maayo lang maging good example ni dapat when you look up and you say, when that person will discourage you, unsa, wala po ka. No? Dili na siya yatawag na faithfulness ka na. Yatawag na siya ang idolaters na so. Idolaters na so. Mga ginaidulo mo siya. Kung magpakyas man ang dalawa na, pakyas mo ka. Dili mga inanagsuon. Wake up ang isuon, biskan. Ginadibak na ka. Pagkana, sutihan ka na dili maayo. Isod na kaya ito sa church ay wala may oran na si mga lang, hindi ka masulod sa church. No, patayin sa pagpapalaga sa Ginoo because na-focus maka sa atong way ng Ginoo. No? Back to our topic, John chapter 14, verse 6, ito ito, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. No? Walay lain kita patulungan mga isuod. Siya lang gid. Pwede lang isagwanan ka uban, pwede ka ayat ang magsimba. No? Because ang Ginoo lang ang dalan sa langit, sa kabutuan. Dili si Pastor Lisas. No? Dili si Pastor Lisas ang dalan. Uban na kay Pastor Lisas kay maabot ang langit. Hindi mga isuod. Ang Ginoo mo ang dalan sa Diyos Amahan. Padulong sa Diyos Amahan mga isuod mo na be aware kita. No? Sa atong mga paglantaw usahay. Dapat ato tatakon ang atong sarili na Lord, this is my commitment sa imuha. Dili commitment nga mo. No? May kanya-kanya kitang kaluwasan mga isuod. Dili na mo pwede sa kupon siya. Dili na pwede sa kupon ni Pastor sa kaluwasan na ang tumiyan mga isuod. So, passing on the faith that includes teaching biblical truth, living a life that glorifies God, and showing the love of God in our neighbor. No? Pag-igugma na ito sa atong mga neighbor, ang kapitbahay. We're talking about our lovers. Mga gugma na ito sa mga buwi. No? Kailangan natin ipasa sa kanila ang ginatawag na biblical truths. No? The truth hurts. No? Siya. Because the Bible in Proverbs chapter 26 verse 6. Proverbs chapter 26 verse 6. Okay. Utang nila, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mga isunod, ang atong pagpangalagan sa Ginoo, ubanon nato ang atong mga anak. No? No? Ubanon nato sa pagsimba ang atong mga anak. Kung maging drug addict na sila sa pagtaho nila, kung maging kriminal na sila pagtaho sila, ang first na sisihon kita mga isuon, kita ng mga ginikanan na ito. Kaya naman, we allow the people na mag-train up sa iyong mga child. No? I-allow na ito sila ang mga pinsan. Ipapandahan na ito sila, pasagdan na sila. Funny moments para mag-trending. No? May isang train, i-train na ito sila ang atong mga anakan biblically. Suod sa Bible. Mga isuon. Dili na gustuhan ako, bunagan ng anak, ay mga naging ito sa Biblia, hindi mga mga isuon dapat na-incline sa Bible. No? Ayaw i-rason. No? Mga isuon, ayaw i-rason na pasaktan na ito ang atong mga anak na magdulag-dulag sa gawas. No?
Pasagdan ako si Ikil, pasagdan ako si Sayo, magdala ko sa gawas. No, kay mo day na pastor, dili pa man sa kasabot. Kamusta pa man imong i-train ang imong anak kung dako na siya? No? Paano sa pa man imong i-train ang imong anak, ang imong mga kapuhan na maging matangong na lalakoy? No? Kung pag-abot sa time na naging 16 years old na siya, lalakoy na siya. Paano pa di mo manginom na si mo? Muna mga isuod habang wala pa'y sulod ang iyang siya. Butangan na ito mga isuod. Train up the child, mga isuod. Wala mo siya train mo, di ba? Train up the, ano na siya, na adult na siya. Di ba? Child pa siya. Kaya mga isuod, dapat ito i-train maayo ang ito mga anak. Pinaagi sa Biblia. Not only him, but also ikaw, pakita mo din mga naging good example ka. No? Mga isuod, isod kasi mention na pag-isod kumbaga, isod kaya sa kuwaan na part na mention din ako na word of God, but sa sinil na LCBC, walay filteranay. Nabanon siya filteranay? Kung unsa tumasabihan nimo, kung unsa ihatag sa Ginoo, ipagawas nimo. Kung maingon na Ginoo, ipagawas nimo, bawal ang bago, ipagawas nimo mga isuon. No, walay filteranay. No? Walay filteranay mga isuon. Kung magsulti ang Ginoo na walay mayo na makasaka sa langit. Sulti nila. No? Okay, so walay filteranay. Biblically speaking, sa Romans chapter 1, verse 18 to 7, even though ibasaho nimo na ang whole chapter ng mga isuon, dapat i-train mo ang iyong child habang bata pa na magiging lalaki o magiging pure na babae. Ako, sa tabangan ninyo, I don't care about what your feelings. Grabe ka sa pati, Pastor Mike. I don't care about your feelings. I do care about your souls. I don't care about the souls of your children. That is why I'm leaving this legacy to my son, to my child, na pag-abot sa time na ma-remember na si Papa nila, si Papa nag-ingon na, walay payo na nakasala sa langit. No? I-prove na ko na sa inyo ang pinaami sa Biblia, sa Romans chapter 1, verse 8-7. Basahon nimo, kamatayon ang parusa sa Ginoo sa mga hiwi o una-una mga isuod. No? Nako isang story po sa tan. No? Train up the child. Sa una, naitatay na nagaduda sa anak. Nagaduda sa anak kung paano kung sa gender sa anak. Pero lalaki siya kapag kung sa gender sa iyang emotion. Ano siya? Anak, pagka 4 years old ni mo, mangutana ko, unsa ang gusto mo na birthday gift. Pamabata na, di ka pa nila mamani kung lalaki ba o lalaki. Pa, gusto na po, Barbie. Sige lang, anak. Ay, sige lang, naman. Ang agad ng Barbie. Yan tayo Barbie, di pa yung anak. Ay, nato, Barbie, sakto na. No? Di pa yung anak. Nalipay mo na naman yung nalipat na yung anak. Anak siya. Kaya anak, ay na. Gano'ng yung anak, maging Barbie. Ubi man ang anak, ay bata pa. Sige lang, sa sunod, pagkatapos na naman siya, bago habang nadugay yung panahon, mag-train na natin na siya. And also, ano na siya, pag 6 years old na niya, anak, pagkatapos na kung saan gusto ni mo na regalo sa pagka 6 years old mo. Daddy, gusto niya mo na ko Barbie. Anak, duwa na yung Barbie. No? Sige lang. Pasagdan din niya. Pasagdan niya muna. Gapag na mo ng Barbie. Ay, ako Barbie. Sabi ko na Barbie. Ano ba? Pasagdan mo na. Pag ako 15 years old, medyo tigulang na. No?
sigurado na ko, kabalo na niya siya, kabalo na siya kung siya iyang tinuod na gender. Siyempre kayo, nakapaglalaki na suot. Ito niya, anak, pagka 15 years old din mo, kung sa gusto mo na regalo na matawag, ikat sa iyong gilinganan, ang iyong anak, gusto na ko, tarap. Hasta ni Maria, naging successful ang pagtahong sa isang kagilinganan na maging lalaki ng anak. Di ba, kasi, wow, tarap, ako nagawag. Pagkatan niya, anak, kung saan mo trap, pasakit ako si Barbie. Mga nagigyan ko mga isuon, dapat habang bata pa mga isuon. Train up the child. Mga isuon, pinahagi sa Biblia. Kung saan mo pinakatak siya, ang pagkamay niya, kung Barbie niya yung pinakatak siya, Barbie niya mo sa pagtako. Ang mga isuon, madali tunduan ang English sa naanay sulod na shell. Mga isuon. Isod na kayo dito, di ba kapag ako susok sa'y, lalo na sa tao na, alagot, susok, no? Dalikan ayaw tanggalon ang mga bata pa, kung para sa dagkong na, isod kayo susukod. Kailangan na maganak. No, mga isuon, gana mga isuon, ang tinabuhi, kung wala ka ng Kristo na i-Barbie na yung ihatag sa iyong anak. So this time, mga isuon, kapag muna ito ang atong pagdantaw, kasamaan nato sila. Pinaagin, bibigaway mga isuon. Pili lang, pagmutasubok ka, kasama ko sila pamon na love mo ilang souls. And that is why mauna ang gusto na ako ihatag na inheritance sa akong mga anak. No? Ang itawag na legacy sa mga anak ay maupo na ang ihatag na legacy sa akong mga papa. 5 of us, una ko kayo during Sunday. No? During Sunday, paminaw tayo. Anakon ka sa kabanan sa paminaw ka tayo sa no? Paminaw ka. Anakon ko, wala talaga yung mga anak, pag-isis ko. Mga tawalo ko, anak. Tapos pag-umangsin pa, kung nakasagawas, bilahon ka kasunod. Sige, hilang. No? Kaya kung kasunod, ginagawa ko sa iyong mga tatay. No? Kung anong gusto na ko i-pass down na legacy sa akong mga anak. No? Pilit siya ka ng gawin na, kumbaga na, bago na dinig ka niya lang. No? Pilit sila, wala sila nag-care. Sa datan, wala sila nag-care sa mong feelings. Wala sila nag-care sa mong feelings. Ibig magka-reaching namin, gunagunaran namin, He cares about our souls. Na pag-abot ang time, during pagsimba, Sunday, na dapat may makita sa simbahan. 5 of us, I'm very proud na mga proud. 5 of us until now, na Sunday, makita kami sa simbahan because of what the legacy na gibilin sa among tatay kag sa among nanay. No? Kag mauna ang gusto na ko ipamana sa mga anak. Ano gusto na ko yan na dapat during na simbahan na amo ka na mo dire. Bawal gawas-gawas. No? So, number 3 na tayo. The ultimate legacy. Kung may apat na tawag na material, na apat na spiritual, may apat na tawag na ultimate legacy. In 1 Peter chapter 1 verse 4, mata na kita tapos. 1 Peter chapter 1 verse 4. Okay. To an inheritance of incorruptible and undefiled and that faded not away, reserved in heaven for you. No? Jesus taught that the greatest legacy is what we call the eternal life. In a relationship with God, earned by loving the Lord with all your heart, soul, strength, and mind, and loving the neighbor as yourself.
may mga kita tinatawag na the key to achieve the ultimate legacy. Kung sa itong ultimate legacy, sa mga mention okay nga, kung wala kong karoon sulti para mahalo ninyo, kung saan tinatawag na ultimate legacy. Another verse, no? The ultimate legacy, kung na siya ang ginahatak sa gayo o sa tuwa, eternal life, no? Eternal security. Eternal life. No, siya, paano na ito siya makakatulog? Ultimate legacy. Number 1, pursue a personal relationship with God. Pakita natin sa James 4 verse 8. James 4 verse 8. No? Kaya ito kasama pagpaspas. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands of the sinner, and purify your hearts, ye double-minded. Make a foundation, ang gitawag or commitment of repentance na ito sa atong buhay na Ginoo. Ayaw pagpangalagat o atras abante. So, pangalagat, moving forward. Number 2, live a life with a faith. Live a life of a faith and obedience. Deuteronomy chapter 5 verse 33. Deuteronomy chapter 5 verse 33. Basahan na to. Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye will live, and that it may be will live with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Makita natin na kailangan kita magganang buhay na suno sa direksyon na ginahatak sa Ginoo sa buwan. Paano ba natin pa ng direksyon? Kailangan sa Biblia. No? Number 3. Prioritize your eternal investment. Makita sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Prioritize your eternal investment. 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received a gift, even so minister the same one another as good steward of manifold grace of God. Be more concerned sa atong gatawag na eternal na to, rather than temporary material position. I-use mo ang imong talent sa pagpangalaga sa Ginoo. Ayaw i-use imong talent, no? During what you call that, may events sa church, may events sa school, may events sa public places. Ayaw, gamitan maayo. Ayaw hatag ang phone mo din kumbaga, mas priority pa niyo ang majority mo sa school kaysa pagpagamit mo sa church. Dapat mo natin priority ang pagpagamit sa Lord. Use your time and talent and resources to have lasting spiritual significance. No? Be active sa church activities rather than the school or public activities. Kung sinasabi ng okay na kung may namutan sa church, hatag kita tayo parang sa mayan si Ginoo. Kung namutan sa school, wala pa nang ingon ng teacher, hatag ka na. You know the differences? No? Para sa owner. But for God, ang owner si Ginoo, hatag si Ginoo. Muna yan, nakita na ako sa inyo ng suon, pinang-priority, wala lang palo, sa simpleng paraan na, pinang-priority natin ako ang kalimutan kaysa, godly things. No? Number 5. Number 4 din. Share your faith and testimony. In Psalm chapter 78, verse 4, we will not hide them from their children, showing of the generation to come praise the Lord in the strength His wonderful works that He hath done. It is better to share your godly experience in the next generation rather to share the worldly life experience in the world. Nasabtan niyo ko? Dili mo i-share ang mas maayo i-share mo ang godly experience mo dito sa butan. Rather, na-share mo ang worldly experience mo sa butan. Bisaya, kung magkwento ka sa mga anak, kung magkwento ka sa mga kapuhan, ayaw ikwento itong mga kabalustagan mo, naging mo, kung high school mo ito, yung pa sa pader,
na i-contain na samad. No, kundi ikwento sa ila kung gaano ka ibago sa Ginoo sa iyong kinabuhi. In that way, ma-remember ka na bilang isa na good stewardess sa buhay ng Ginoo. So, number 6 and number 5, develop spiritual discipline. Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt not meditate therein day and night, that thou mayest observe to read, to do according to all that is written therein. To them thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Ang sinabutan nila sa verse, to make a good success. Disiplinaon nato ang atong sarili mga isuon sa pagpakalagad sa Ginoo. No? Disiplinaon nato kung paano kita mag-study sa tulong sa Ginoo. No? Mas palabihan nato ang pagbasa sa Biblia kaysa pagbasa sa comment sa Facebook. Kay gusto kayo nata mga isuon sa Facebook karon, mauna ang pinakakalaban, no? Pinakakalaban sa Biblia karon ang Facebook. No, pakabot sa balay, unahon cellphone kaysa Bible, no? Number 6, live with integrity and purpose for the glory of God. In Matthew chapter 5 verse 6, resistant. Let your light shine before men, that they will see the good works and glorify your Father which is in heaven. Ipakita niyo mga isuon na Kristohanon ka, no? Isang asa mo adto Kristohanon ka, dili ka one them, no? That is why sa school ako dati, tinatawag ko nila pastor. Kaya they will see me as a pastor also someday. No, makita niyo mo, pansin mo. Dahil mo na ba yun sa mga ganang schoolmate nyo, makita nyo, pansin mo na Kristohanon, di ba? Ano na pagkantaw sa imuha, hindi na makakini. Panubo, di ba? Hindi pa rin nga na so dapat makita si Moa ang ginawi bilang Kristohanon nga wala. Kasabay kasi na pero wala magaga. Patay. Wala magaga. Sigawin nyo. Kaya ba ang Kristohanon ka? No? Makisuon, ilito sa mga chamburing. Kaya siya, makita sa mga Kristohanon ka. No? Makita niyo na ang mga Kristohanon, wapo. No? Wapo ang wapa. Lalo na nagpapakalagan sa buhay ng Pilipinas. No? So, number 8 and verse 7. Foster humility and seek guidance. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Masulat ko lang kayo, nakataspas. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not into thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Recognize your dependence on God and seek guidance. Ang mga Kristohanon na maglakaw, na walay guidance, na walay prayer, bago sila maglakaw, bago sila magbiyahe, ang sa ginawang hambog yun. Kaya na po ni Lord, kasi kita ko mag-pray. No? Ay, so already natin na always pray, makain kita guidance sa buhay ng Ginoo. And every decision you make, ask God guidance. Lord, tama ba niya ang mo na dili ko makato sa prayer meeting? Tinuod na siya mga isuot, bibigawin. Tama ba niya ang prayer mo? Panano ni mo tama? Panano ni mo tama? Ayun lang kanto, nagkaroon na kagtiin, palitin kanto, paratingog na, patisan din, kanto ka kanto. No? Conclusion. By embracing these principles, mga principles sa pagkakita you can build a life of purpose that honors God and blesses others, leaving a legacy rooted in faith, love, and eternal impact. We're doing this legacy not to boast ourselves, no? But a chain of faith that we can pass on to the next generation. Gusto ba mo sila makita sila sa langit ay mga generation, ay yung future generation? Gusto ba niyo makita si skill na ubang niyo dito sa langit, no? Or yung mga apo, or mga apo sa tuhod, starting from now, no, sama sa
topic ay nga building a legacy that lasts. Ano yung mga tinutulungan?